Ayun, happy Monday. Happy Monday. Monday na naman. So ngayon ay Christmas week. Pero meron akong work Monday, Tuesday, Wednesday. Tama ba? Kasi 25 lang ako walang pasok. And then sa 26, meron ulit akong pasok. Pero okay lang yan kasi tayo naman ay work from home. Saka ako rin yung naka-toka or naka-assign sa aming group na yung mag-support ng sustainment this whole week sa lahat ng aming mga warehouses or distribution centers sa buong US. So from Hawaii to New York. Yeah. Sounds complicated pero sanay na tayo. At saka syempre kailangan samahan ng dasal. Kasi ano yan magdadasal ka lang na sana yung mga system, yung mga reporting, sana okay lahat. Kasi pag okay ang system, syempre yung mga reporting, yung mga performances, utilization, mga throughput, okay yan. Sabihin, makikita ng operations kung ano yung how they perform on hourly or day to day. Yan. Kasi pag may problema yung system, syempre tatawag yung isang warehouse, sabihin down yung kanilang reporting na ganon. Yun, so kailangan kong i-check kung bakit down yung reporting, yung mga ganong bagay. Saka but I think more on email support. Kasi kagaya may mag-email sa iyo, check mo lang kung bakit walang clock in, clock out yung isang team member, kung bakit hindi nag-a-appear sa report yung isang team member, bakit mababa yung kanyang performance. Yung mga ganun lang, mga simple email support lang. So kailangan ko sagutin yon. Wala kaming masyadong sa project kasi hindi pa naman kami nag-i-start ulit sa another project. Next year marami kaming naka-line up na projects, kaya yun, magiging busy talaga kami next year. So yun, so Monday, so tayo ay day 22 na, ang bilis. Hindi ko na namamalayan na malapit ng magpasko. Ang mga bata, bakasyon sila, kaya dito lang sila sa bahay. Yun, kaya ako lang nag-work ngayon. Pero sabi ko nga, okay lang yan kasi tayo ay work from home at wala tayong biyahe. Yun. I-open up ko nga lang pala. May nagtanong sa akin. Teka, may nag-email. Ayun. May nagtanong sa akin kung parang may nagsabi pala. Hindi pala nagtanong. May nakapagsabi sa akin na ang industrial engineering daw ang isa sa pinaka underrated na engineering course. So, napaisip tuloy ako. Ito ba yung pinaka underrated? Pwede. May kanya-kanya man tayo ng opinion. Pero masasabi ko na isa ang industrial engineering sa pinaka underrated na engineering course. Kasi ang industrial engineering kasi or yung IE, parang most of the time behind the scenes. Hindi kami nagdi-design ng product. More on system utilizations and performance.
improvement. Yun, doon kami laging sa improvement. Pero sabi ko nga, kahit na underrated ang industrial engineering, kasi more on ano kami, yung opinion ko lang, kasi parang napapapunta kami more on sa management side. Bakit ko nasabi? Kasi medyo malawak yung hinahawakan namin process. So, kagaya ko, dito na lang sa aking current work. So, dapat alam ko yung processes from the start up to shipping ng aming items or products. So, ganun kalawak. And then, dapat meron din akong idea kung ano yung nangyayari on every processes. Kung merong system requirements, kailangan alam namin. Kung may system upgrade na kailangan, dapat alam din namin. Yung mga ganung bagay. Kaya parang ang nangyayari, in the whole company's processes, meron akong idea kahit papaano. And nakakatuwa ring isipin na merong mga sikat na mga CEOs ng mga top companies dito sa US. Ang courses nila ay industrial engineering. So number 1, kung kilala nyo ang CEO ng Apple, isa siyang graduate ng industrial engineering. Yan. So, ang CEO ng Apple na si Tim Cook ay isang industrial engineering. So, lalagay ko dito sa screen kung baka di nyo kilala. Pero alam ko naman, halos lahat ng tao sa buong mundo kilala, both kay Steve Jobs, yung current CEO ngayon ng Apple na si Tim Cook, siya ay graduate ng industrial engineering. Ginawa niyang efficient yung processes or operations ng Apple. Yung former CEO of Amazon Worldwide Consumer na si Jeff Wilk, hindi ko alam kung paano i-pronounce. Meron siyang degree also ng industrial engineering. So, si Jeff, siya yung nag-scale ng Amazon's operations and logistics kung nasaan siya ngayon ng Amazon. And then, yung dating former CEO of AMD na si Hector Ruiz, dati rin siyang graduate din siya ng industrial engineering. Yung former CEO ng Walmart na si Mike Duke, isa rin siyang industrial engineering. Si David Farr, yung former CEO ng Emerson Electric, isa rin siyang industrial engineering. So, maraming graduate ng industrial engineering na nag-end up as CEO or nasa top management ng isang company. Siguro, I'm not saying, pero siguro kasi napapapunta sila sa management side. Yun. Kasi dapat alam mo kasi kung ano yung mga processes, yung operations, how it works. Ayun. So, pero tayo isang maliit lang na isda sa isang malaking company. Yun. Pero yun, it's a nice to know sa mga, lalo na sa mga nagbabalak kumuha ng industrial engineering course, na merong mga CEO or COO ng mga top companies na ang kanilang courses ay industrial engineering. So sana ma-inspire tayo lahat sa kanila, and then kahit na sabihin na
ang industrial engineering ay underrated, it's everyone is entitled to their own opinion. Di ba? Ayun. Basta, ayun. So, na-share ko lang sa ating day 22. Again, thank you Lord sa lahat ng blessings. Malapit ng Pasko. And God bless us all.